So kasama sa binayaran namin yung may entertainment kada gabi. Ikaw na kamisang nilay mo. Iba-iba pala yung mga show dito at saka palabas paggabi. Ang dami. Ito pa yung isang restaurant libre dito ang tacos. Yung restaurant na yan, tacos ang sinuserve nila. Special yan, dine-in. Kasama siya sa Eat All You Can restaurant pa. Uy, may mga vendor. Galing ng mga souvenir nila, oh. Magkano kaya to? Ayun, oh, ang liliit ng beads, oh. Talagang ang detalyado, oh. Beads na maliliit. Special ang gawa, oh. Beads ang gawa nila, oh, yung maliliit na beads, oh. Ah, naku. 2,505 pesos. ₱7,500. Matagal gawin. Ang galing ng mga souvenir nila, oh, yari sa beads. Pinagdikit-dikit sa beads. Yung ano nila, ano naman to? Ang presyo niya US dollar, oh. Mga hikaw, ang gaganda. Yan, yung bar na yan, libre pa rin yan sa Drink All You Can. Ayun, may souvenir pa doon.
dito. Halos marami sila tequila, oh. Uy, nasan yung dati mong binili? Ako. Ayan, oh. Ayan yung mga alak nila. Ay mga ano nila alak, oh. Patron, Reposado de Patron, Cabrito. Reposado Cabrito. Ano parang ano kaya ibig sabihin ng Reposado? Silver Patron Tequila, 100% tequila daw. 769. So nasa ano siya? 21, 22. Nasa 2,300 pesos sa pera natin. Ito mga gantong tequila nila, 100% daw. Silver Patron Tequila, 100%. Ito yung nabili kong tequila. Pinakamahal daw na tequila. 1,600 pesos sa pera natin. Yan. So, bumili tayo ng alak kanina sa sa Walmart, Pakabol, dun sa Asay Paso sa grocery. Ang halaga ng alak ay itong dalawang ito, pareho siyang nakasila. 800 Mexican money. Halos 800 na siya, kulang na lang siyang 2 ata kung 3 para maging 800 siya. Sabihin na natin 800 Mexican, so sa Canadian dollar ay sa Philippine peso, sa Philippine, i-convert natin siya sa Canadian dollar, $60 siya. Sa Philippine peso, siya, 2,400 Philippine peso ang dalawang alak na to. Ngayon, dito pala sa Mexico, pumunta kami sa Playa del Carmen, yun ang name ng town. Dito pala sa Mexico, which is ang area parang maraming turista doon, siguro kaya mahal. Yung Walmart doon, nung binili namin to, yung alak nila actually kasama sa groceries. Naka-display kasama ng mga grocery yung alak nila. Regular grocery nandun lang. Pero ang nakakaano lang doon, yung pinakamahal nilang alak which is ito sa Mexican money nila, dapat 699 pesos, almost na siya, Mexican pesos 699 Mexican pesos. So halos na siya, sa pera natin, bali nag-sale siya 550 na lang yata kung 500 Mexican money. So yung palang halagang yon, i-multiply yon ng 3. So, 550 times 3, nasa 1,700 pesos siya. Pag pala medyo mahal na yung alak nila, yung 1,700 pesos na yun, at saka yung mga 1,000 pesos sa pera natin, Philippine peso, hindi na pala nakadisplay sa stante nila sa main grocery store nila. Nandun na sa may customer service nila nakatago. So, nakadisplay yung kahon lang. Ngayon, yung kahon na yun, dadalhin mo, pagkabayad mo, babayaran mo sa kahera, di ba? Pupunta ka pa doon sa customer service para lang i-claim mo yung laman. Kahon lang yung dala mo. Ito nga, binigay yung laman. Ganun pala sila. Yung mga murang alak nila, naka-display, ito kagaya ito, naka-display dun sa pinaka-main grocery lang nila. So, kahit sino, accessible sa lahat ng customer, pwedeng kuhanin, pwedeng bumili. Pero ito, siya, nakatago, kahon lang ang naka-display pag pala medyo mahal. Ganun sila. Yun ang unang napansin ko, yung kakaiba. Kasi sa Canada, hindi ganun Pag alak, hindi talaga siya kasama sa groceries. Meron siyang special aisle pag alak. Meron siyang sariling store. Bawal ipaghaluin yung mga grocery items sa mga alak. Bawal na bawal dito sa Canada. Mas kailangan kasi yung meron silang age restriction. Yung alak nila sa Canada, hindi accessible sa mga 18 and under. So, yung under 18 pala. Under 18 years old, hindi accessible. Kailangan pa ng ID. So, hindi sila nagdi-display ng mga alak kahit sa grocery store. Nakaseparate yung mga liquor store dito sa Canada. Sa pag napansin ko, nung sumakay kami ng taxi, ang taxi pala dito sa Mexico, hindi sila gumagamit ng metro. Usually, ang taxi pala nila, parang tawaran kayo, parang presyuhan pala. Nasa sayo kung gusto mong tumawad or pumayag sila. Pero usually, presyuhan sila. Kasi nung papunta kami ng town na yun, same lang yung layo Nung pumunta kami ng town na yun, ang siningil sa amin, 405 Mexican money. 15 minutes na yung almost, wala mang 15 minutes. Siguro mga 10 minutes lang mahigit yung biyahe. Na siya, nagbayad na kami 400
Mexican pesos. Nagpresyo sila, hindi sila gumagamit ng mga metro sa mga taxi. Tapos, nung pabalik na kami dito sa lugar, dito sa hotel, which is just the same, same lang yung layo, eksaktong-eksakto. Kasi pareho lang yung binabaan namin at saka sinakayan. Alam niyo kung magkano presyo nila. Nagpresyo na naman ulit sila, 450 Mexican pesos. So, mas mahal siya ng 45 Mexican money this time. Eh, ibig sabihin, mas mahal silang mag-charge. Ibig ko sabihin, yung presyo nila, depende doon sa makukuha mong taxi driver, hindi pare-pareho. Hindi sila nagme-metro. Tapos meron pa akong mga kakilala, kaibigan na taga Mexico. So, sinasabihan ako na ang taxi daw dito sa Mexico ay talagang mahal silang mag-charge. Super mahal daw. Yun ang sabi sa akin. Wala ka namang magagawa. Kailangan sumakay ka, diba? Pero, naman, parang safe naman sumakay actually. Tapos yung grocery ko, iba-iba. Konti lang, bumili. Ayan lang binili ko. Dilis at saka souvenir. Yan, 4 na klaseng souvenir. Tsaka yung sapatos na pang swimming ng asawa ko, inabot kami ng 3,000 piso sa pera natin. Sa Philippine peso na yun, 3,000. Medyo okay na rin yun, hindi na ganun kasama, medyo mura na rin. Tignan nga natin kung meron silang tax. Meron din silang tax. Ang tax nila parang 11.5%. Parang VAT din, mataas lang sila. Di ba sa atin, nang alam ko, ang value added tax sa Philippines, 10%, di ba, ng binili mo. Sa kanila naman, 11.5% yung tax nila. Meron din silang tax. Tapos, sa amin naman, doon sa probinsya namin, Manitoba, ang tax namin, 12% naman. O yun.